Kung mayroon kang magulang, lolo o lola na retired na, o marahil ikaw mismo ay malapit ng maging senior citizen, kailangan mong panoorin ito hanggang sa katapusan. Dahil may isang batas na matagal nang inaabangan ng milyon-milyong matatanda sa buong Pilipinas. At hanggang ngayon, hindi pa rin ito nangyayari. Bakit? Iyon ang sasagutin natin ngayon. At bago matapos ang video na ito, malalaman mo rin kung paano ka mapoprotektahan mula sa mga maling balita na kumakalat sa Facebook tungkol sa paksang ito. Simulan natin sa simula, ang Universal Social Pension. Ito ang batas na nagsasabi na ang bawat senior citizen sa Pilipinas, hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap, kung may trabaho ka dati o wala, kung SSS pensioner ka o GSIS o kahit walang pension sa lahat, lahat kayo ay makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Walang pipiliin, walang iiwan, lahat ng matatanda kasama. Napakaganda ng konsepto, hindi ba? Kaya naman napakaraming Pilipino ang naghihintay nito. Pero ang tanong ay, bakit hindi pa ito naisasabatas hanggang ngayon? Ang sagot ay matagal na itong kwento at nagsimula pa ito noong nakaraang kongreso. Sa panahon ng ika-19 na kongreso, isang panukalang batas ang ipinasa, ang House Bill 10,423. Dito unang lumabas ang ideya ng isang universal social pension para sa lahat ng senior citizens. Ang plano noon ay simple, magbibigay ng 500 piso bawat buwan sa bawat matatanda at pagkalipas ng 5 taon, tataas ito sa 1,000 piso bawat buwan. Hindi malaki ang halaga, pero ang mensahe nito ay napakalaki. Sinasabi nito na hindi kailangang maging mahirap para makatanggap ng tulong mula sa iyong sariling gobyerno. Kinikilala nito na ang bawat matatanda sa Pilipinas ay may karapatang tumanggap ng pagpapahalaga. Pagkatapos ng mahabang buhay na puno ng trabaho, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Ang panukalang batas na ito ay dumaan sa House Committee at sa ikatlo at huling pagbasa sa bahagi ng Kamara ng mga Kinatawan, naaprubahan ito. Malaking tagumpay iyon. Dagdag pa rito, sinuportahan pa ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa budget ng taong 2025. Mukhang malapit na, mukhang magaganap na, pero hindi nangyari. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga session, at ang panukalang batas na dumaan sa Kamara ng mga Kinatawan, hindi na umusad pa sa Senado. Hindi ito pinag-usapan, hindi ito ipinasa. Naiwan ito na parang naghihintay sa gilid ng landas habang nagpapatuloy ang lahat ng iba pa. At dahil doon, nanawagan si Camarines Sur District Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. sa mga senador na gawin na ang kanilang tungkulin. Hiniling niya na aprubahan ang bill bago matapos ang ika-19 na kongreso. Nagmakaawa siya, nanawagan siya. Nagsabi siya na hindi na ito maaantala pa, pero hindi nakinig ang Senado, and nang matapos ang ika-19 na kongreso. Ang House Bill 10,423 ay automatikong napunta sa archive. Sa simpleng salita, naging patay na file ito. Wala ng bisa, wala ng buhay. Kailangan na itong simulan muli, mula sa simula. Isipin mo ang lahat ng oras, pagsisikap at pag-asa na inilagay ng mga kinatawan, ng mga senior citizens at ng kanilang mga pamilya sa panukalang batas na iyon. At pagkatapos ng lahat ng iyon, wala. Parang hindi nangyari. Nakakainis, hindi ba? Pero huwag mawalan ng pag-asa. Dahil sa kasalukuyang ika-20 kongreso, binuhay muli ang panukala. Isang bagong bill ang ipinasa, ang House Bill 1,421 o tinatawag din na Substitute Bill, at isa sa mga nagpanukala nito ay si Representative Miro Quimbo. Ang pinakahuling opisyal na balita tungkol sa bill na ito ay noong ika-15 ng Disyembre 2025. Sa araw na yon, naaprubahan ito sa House Committee. Muli itong lumago, muli itong nagsimulang huminga. Pero mula noon, katahimikan na muli. Walang bagong balita, walang bagong paggalaw. Tila natigil muli ang lahat. Bakit? Dahil ang gobyerno ngayon ay puno ng iba pang mga isyu, mga kaguluhan sa loob, mga hidwaan sa pagitan ng mga opisyal. At sa gitna ng lahat ng iyon,
Ang mga prosesong pambatas tulad ng mga pagbasa sa Senado at ang huling paglagda ng Pangulo ay naaantala. Hindi lang ang universal pension. Maraming mahahalagang batas ang naghihintay, naghihintay. At ang mga matatanda naman, sila rin naghihintay araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Kaya naman dapat nating intindihin kung ano talaga ang kahulugan ng Universal Social Pension. Bakit ito napakahalaga para sa maraming pamilya? Sa kasalukuyang sistema ng gobyerno, mayroon ng programa para sa matatanda. Ito ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ng DSWD. Nagbibigay ito ng 1,000 piso bawat buwan, pero hindi lahat ay makakakuha nito. Bakit? Dahil para makuha ang benepisyong ito, kailangan mong mapatunayan na ikaw ay mahirap. Kailangan mong patunayan na indigent ka, na wala kang sapat na kabuhayan, at para sa maraming matatanda, kahiya-hiya ang gawin iyon. Nagtatrabaho sila ng buong buhay nila, nagbayad sila ng buwis, nag-alaga sila ng kanilang mga pamilya, at ngayon na matatanda na sila, sasabihin pa ba nila sa gobyerno na wala na silang anuman, na mahirap na sila, para lang makakuha ng tulong? Hindi iyon tama. At iyon mismo ang gustong baguhin ng Universal Social Pension. Sa niyayam ng bagong panukala, hindi mo na kailangang patunayan ang iyong kahirapan. Hindi na kailangang pumunta sa opisina at magpakita ng mga dokumento na nagpapatunay na wala kang ipinagmamalaki sa buhay. Hindi na. Dahil ang batas na ito ay nagsasabi, lahat kayo ay karapat-dapat. Maging SSS pensioner ka man, GSIS retiree, o kahit walang pension sa lahat, ikaw ay kasama. Ito ang diwa ng salitang universal. Para sa lahat. Walang pagtatangi, walang kahihiyan, walang kondisyon. Ngayon, sabay nating pag-usapan ang isa pang bagay na kaugnay nito. Mayroon kang marahil nakitang post sa Facebook tungkol sa isang amyenda sa Centenarian Act. Nagbabahagi ito ng impormasyon tungkol sa mga panukalang magbibigay ng mas malaking halaga ng pera base sa edad ng matatanda. Ayon sa mga nakalat na posts, may planong magbigay ng 25,000 piso para sa mga may edad na 72 at tataas pa ito habang tumatanda hanggang sa 100,000 piso para sa mga makakarating ng 100 taong gulang. Mukhang maganda sa unang tingin. Ngunit, kailangan nating maging maingat dito. Maraming eksperto at mga mamamayan ang nagtatanong, kung ang 500 pisong buwanan na tulong sa universal pension ay hindi pa nga naaaprubahan, paano maipapasa ang mas malalaking halaga na iyon? Kung ang maliit ay hindi pa naisa sa batas, mas malabo pang maipasa ang malaki. May mga taong naniniwala na ang mga ganitong panukala ay mas para sa pagpapabango ng pangalan ng mga politiko kaysa sa tunay na pagtulong sa mga matatanda. Isang paraan ng pagpapakita na active sila, na nagmamalasakit sila, habang ang mas simpleng batas na kailangan talaga ay hindi pa rin naisa sa batas. Hindi tayo magsasabi ng definitibo, baka may mabuting intensyon ng ilan, pero bilang mga mamamayan, tama lang na maging mapanuri tayo. Ang pagmamahal sa ating mga matatanda ay hindi masusukat sa laki ng mga pangako, mas nasusukat ito sa mga kilos. Kaya naman, sa lahat ng inyong nababasa sa Facebook o sa iba pang social media tungkol sa universal pension, pakisuri muna ng mabuti. Huwag agad maniwala sa mga post na nagsasabing naaprubahan na ang universal social pension para sa lahat. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa itong pinal na batas, hindi pa ito nilalagdaan ng Pangulo, hindi pa ito opisyal. Ang nananatiling aktibo at totoo at tumatakbo pa rin ngayon ay ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ng DSWD na nagbibigay ng 1,000 piso bawat buwan, pero para lamang sa mga mahihirap na matatanda na pumasa sa screening. Iyon ang katotohanan ngayon, at iyon ang dapat nating ipaalam sa ating mga mahal sa buhay na matatanda. Pag-usapan natin sandali ang tungkol sa pag-asa, dahil kahit ang sitwasyon ngayon ay nakaka-frustrate, hindi pa rin tayo dapat susuko. Ang pagkakaroon ng Universal Social Pension ay hindi imposible. Sa ibang mga bansa sa buong mundo, mayroon na itong batas. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga matatanda, hindi dahil kailangan nilang patunayan ang kanilang kahirapan, kundi dahil kinikilala ng gobyerno ang kanilang halaga bilang mga miyembro ng lipunan. Hindi imposible na mangyari iyon dito sa Pilipinas, pero kailangan nito ng presyon, kailangan nito ng boses,
Kailangan nito ng mga tao tulad mo na nagtatanong, nagbabahagi ng impormasyon at nagpapaalalahan sa kanilang mga kinatawan na hindi nila malilimutan ang responsibilidad nila sa mga matatanda. Bawat beses na ibinabahagi mo ang ganitong uri ng impormasyon, isang matatanda ang natutulungan, isang pamilya ang nagiging mas handa, isang botante ang nagiging mas mulat sa kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa ng kanyang mga kinatawan. Ang batas ay hindi gawa sa isang tao, ginagawa ito ng marami. At ang presyo ng publiko, ang boses ng mga mamamayan, ay isa sa pinakamalakas na puwersa na makakapalit ng direksyon ng ating mga batas. Kaya naman, para sa lahat ng inyong mahal sa buhay na matatanda, para sa inyong mga magulang, lolo, lola, o kahit sa inyong sarili kung senior citizen ka na o malapit ng maging isa, huwag nating hayaang makalimutan ng ating mga opisyal na mayroon silang utang na loob sa mga matatandang Pilipino. Bago tayo magtapos, nais ko sanang marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo, maipapasa na kaya ang Universal Social Pension sa ika-20 Kongreso o mauulit na naman ang nangyari sa nakaraang Kongreso? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Gustong malaman ng lahat ang inyong mga naiisip. At kung mayroon kang kilala na matatanda na nagtataka kung bakit hindi pa nila natatanggap ang universal pension na maririnig sa mga chika at posts sa Facebook, ibahagi ang video na ito sa kanila. Baka makatulong ito upang hindi sila malito at mabibiktima ng maling impormasyon. Ang tamang kaalaman ang pinakamahalagang bagay na maibabahagi natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood. Maalagaan ninyo ang inyong mga matatanda. At huwag kalimutang isubscribe para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na update tungkol sa mga batas at programa na nakakaapekto sa inyong pamilya.